Mga boss, naghanap ka ba ng pangmalakasang power bank? Wow. Makunat, malakas, maganda, true rated capacity yung kanyang battery. Eto na guys, si Thunder Black, 45 watts at 100 watts. So yan siya guys, oh. Gamit lamang po yung power bank. Kung naghahanap kayo ng true rated capacity na power bank, legit na power bank, makunat, malaki, eto guys, si Thunder Black from Auto Project Philippines. So ito, ang susubukan natin ay yung 45 watts blue at yung, wow, eto matindi dito kasi nga 100 watts black yung sined sa atin na sample. Buksan natin muna si 45 watts blue. Ayan, so available po in multiple color. So ayan, yung kasama sa loob ng box. Yung 45 watts, meron siyang sticker at meron siyang quality card. Ayan. So ito guys, yun, ang bigat oh. Ang bigat tapos ang laki. Kasama nung kanyang dual na type C. Ayan. Pang charge sa kanya. So meron siyang specified talaga na pang charge. So hindi mo na kailangan maghanap. Tapos yung 100 watts pang malakasan to. Ayan. Tapos true rated pa yung kanyang capacity. Hindi po siya joke. Yan, parehas po na meron siyang specified talaga na power cord. Para mabilis siyang i-charge kasi nga supported siya ng power delivery 100 watts at 45 watts. Kailangan malakas yung ating charger. Ayan, dapat 65 watts na charger yung gamit natin. Yan guys, oh, ang bigat, ang laki na power bank ni Thunder Black dito. So sila guys ay, eto guys ay parehas na 60,000 mAh. So makunat-kunat, matagal-tagal natin gamitin. Eto pang pangmalakasan dito guys kasi naka full color LCD display na rin siya. Yan o. So makikita natin yung kanyang output at input na in digital and colored. So si Auto Project pala ang gumamit ng ganito guys. Tapos dito sa left side makikita natin yung wattage, input at output. Then dito sa kabila ay yung remaining time ng ating battery. Tapos yung state of charge. Yan, yung percentage. Okay, so parehas po sila sa 100 watts yung display. Ang pagkakaiba lang ay yung wattage ng kanyang power delivery. So dito sa 45 watts ay meron siyang apat na USB Type A, dalawang 10 watts, tapos dalawang 18 watts. Ayan. So dito supported ang fast charging, 5 volt hanggang 12 volt, 1.5 ampere. Tapos dito sa baba niya yung kanyang power button. Pag pinindot natin ay lalabas yung napakagandang display. Wow! Tapos kung long press naman ay lalabas yung kanyang flashlight. Alam nyo guys, itong flashlight niya ay merong 3 modes. Low, medium, high, then balik sa low. So napakaganda kasi may 3 modes yung kanyang flashlight. So pwede nating pang ilaw pag magdamag, pwede pang ilaw sa daan. So kung papatayin natin ay long press din lang. So ganun po siya. Tapos followed by yung kanyang USB output na supported ng power delivery. Kaya pong magbigay ng 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere, 12 volt 3 ampere, 15 volt 3 ampere, 20 volt 2.25 ampere. Equivalent of 45 watts. So hindi na po nila inad yung 10 watts at yung 18 watts. So equivalent of 70 watts sana yung kanyang output. So sulit na sulit pa rin guys yung 45 watts. So malaking difference nila sa 100 watts kasi dito parehas nga sila na apat yung kanyang USB Type A. Kaya lang itong 1, 2, 3 ay 10 watts po siya na Type A. Tapos yung number 4 na Type A ay supported po siya ng fast charging, 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere, 12 volt 1.5 ampere, equivalent of 18 watts. Yan, 10 watts then 18 watts. Tapos dito sa baba niya ay meron siyang dalawang USB Type-C 3.0. Tapos supported po siya ng power delivery na 100 watts lang naman ha. Tapos separate pa sila. So ang lupit. So yan po ay kaya magbigay ng 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere,
12 volt 3 ampere, 15 volt 3 ampere, ang lakas po. 20 volt na 5 ampere, so mas malakas na naman. So may mga laptop po kasi tayo na malalakas kumain yung kanyang battery. So kung hindi supported ng ganun kalakas, malamang ay hindi kakayanin ng power bank. So eto, kaya-kaya po niya kasi nasa 5 ampere po yung kanyang 20 volt. Then dito sa bandang baba niya, yung isang USB Type-C output niya ay supported din lang po ng power delivery. So dito sa bandang taas ay 100 watts, dito naman sa bandang baba niya ay 30 watts. So kaya po niya magbigay ng 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere, 12 volt 2.5 ampere, 15 volt 2 ampere at 20 volt 1.5 ampere. So equivalent po ng 30 watts. So pinagsama po nila yung 100 watts tapos 30 watts. So 130 watts at hindi na nila sinama yung bandang taas. Ayan. So may mga laptop po kasi natin na kapag nagbukas tayo ng maraming apps, lumalakas po yung kanyang consumption sa kuryente. So kung mahina yung ating power bank, ay hindi niya makakargahan. So ngayon ay subukan natin i-charge gamit yung 45 watts lang muna. Itong mga to guys, sabay-sabay. So ngayon ay lahat ng butas sasaksakan natin, papasakan natin. So kung may nakikicharge sa atin ng kapitbahay natin, atras na kagad kasi lahat ay fully load. Separate na natin yung laptop. Itong laptop ko kasi nasira na yung kanyang display. Ka-open ng mga media kit, kaya ayoko na mag-entertain ng mga collaboration na nagbibigay ng media kit. So on natin, i-check lang natin kung mag-charge siya. So dito makikita naman natin dito sa cellphone. Check natin. So yan, umilaw na kaagad yung ano natin, power bank. So makikita nag-charge siya. Yun, may ilaw na siya. Tingnan natin. Boom. Okay, ayos. Fast charging. Nakadalawa na tayo. So lahat ay magagamit natin. Patay natin para makita natin. Boom. Nakatatlo na tayo. Okay. Yan. Boom. Nakaapat na tayo. Pang-5. Hintayin lang natin kung mag-charge. Napaka-silent. Naka-5 na tayo. So dito sa JBL natin, tingnan natin kung mag-charge. Yung supported ng power delivery na 45 watts. Okay. Milaw ba? Ayan, umiilaw o. Nag-charge na siya. So yan guys, yung 45 watts pa lang, letso na. Sulit na sulit, oh. So ngayon ay sa 100 watts naman tayo. So pang malakasan to guys, na pang charge ng mga gadget natin. So isaksak muna natin yung pang Type-C. So lahat ng mga port ay kargado. So yan. So ngayon unahin natin itong laptop ulit. Yan, sa supported ng power delivery. Check natin. Boom. So makikita dito, umilaw yung kanyang charging light. Hindi natin makita yung display kasi sira na to. So kung mabagal yung charger mo, matagal siyang makarga kasi napakalaki ng battery nito. So ayun, nakadalawa na tayo. Kasi ito guys ay separate yung kanyang Type-C. 30 watts sa baba, tamang-tama dito. Tapos 100 watts dito sa bandang taas na Type-C. So ang ganda, diba? So nasa 36 watts, nasa 38 to 39 na. Pasak ulit. Ayan guys, oh. Umabot na ng 41, 42 watts. Grabe. Dito nakikita yung kanyang wattage sa kanyang left side. Dito naman sa right side ay yung remaining time para sa kanyang battery. Nasa 50 watts na tayo. Pataas pa. Kasi nga nag-a-adjust yung ating power delivery. Yan. So nasa 53 watts na tayo. Plus itong phone na to. Hintayin natin. Nasa 60 watts na. Pataas ng pataas. 57. Dagdagan pa natin. Boom.
Okay, ayun, nag-charge. Ayan. Bawat saksak kasi natin, magre-reset siya, magre-reactivate lahat-lahat. Then, ito-total niya lahat. Ayan, tapos itong kuwan natin, JBL natin. So, pwede lang siya sa mga fast charging kasi nga, kaya niya hanggang 12 volt. So, 12 volt naman yung input niya. So, okay na okay lang doon. Ayun, nag-charge na. Okay, so yan siya guys. Lahat-lahat ay kargado. Lahat ng mga phone ko, lahat ng mga device ko, plus yung 45 watts. So, ayos na ayos. So, ito pa isang maganda dito guys. Kung sakaling brown out, pwede natin gamitin sa ating mga DC fan, stand fan. So, pwede natin siyang gawing power supply. Gamit lamang po yung Type-C to DC multi-port. Ayan, pwede rin po gamitin sa mga laptop, adapter po. From Type-C to DC. Ayan, marami pong klaseng adapter dito. Ilalagay ko po sa description box kung sakaling kailangan nyo yung ganito. At pwede sa ganito. Okay, so isasaksak lang natin sa ating saksakan ng ating yung DC input ng ating electric fan. Tapos isaksak natin sa Type-C port sa kanyang power delivery output. So ayan po. Okay, so pwede na po siya maging electric fan. Ayan o. Ayan. So kinakain lang po nito ay 12 watts dito sa 45 watts na power bank. So subukan natin sa isa. So kahit anong port dito pwede natin gamitin. Ayan, nagbukas na po yung kanyang. Pareho sila, 12 watts din yung consumption niya. Tapos makikita natin dito kung ilan time yung pwede natin gamitin. So umabot siya ng 212 minutes. Dito sa kapila kasi mas mataas pa yung kanyang laman, aabot siya ng 693 minutes. So napakatagal yan. Pwede rin po natin gamitin sa ating eto. Ayan, kung gusto natin manood sa labas, so pwede natin gamitin as a power supply. So ito 19 volt, saktong-sakto. Subukan natin. Ayan po. Then isaksak natin. Dito tayo sa 100 watts, mas malakas. So pwede rin po itong 45 watts. Mababa lang po ito, yung kanyang wattage. Subukan natin. Ayan. Ayun, umilaw na siya. Oh. So ayan, ang kanyang wattage ay nasa 41 watts. Magagamit natin ng 58 minutes kasi 38% na lang yung battery niya. Ayan. So makapanood tayo sa labas gamit lamang ang dalawang gamit. Ito, yung power bank at yung mismong projector. So ayan guys, yung ginamit natin 100 watts. So ngayon subukan naman natin yung isa, yung 45 watts kung kaya niya. Kasi ang consumption lang naman niya ay 41 watts. So saktong-sakto lang. So ayan, try natin. Yun o, umilaw na siya o. So ngayon guys ay talagang mas pinaganda ni Auto Project yung kanyang power bank na si Thunder Black. Kasi nga hindi na kagaya nung una na nag-estimate lang tayo, nagpapachamba tayo sa kanyang runtime. So dito makikita na natin yung talagang estimated na time o runtime niya. Tapos yung percentage at yung wattage. Ayan yung 100 watts. O, diba? Subukan naman natin guys na i-charge gamit ang mga charging brick. Mas maganda guys na ganito yung gamitin natin, yung 65 watts compare sa mga mas maliliit na charger. Mas mabilis ito kasi mas mataas yung kanyang wattage. So gamit tayo ng Type-C. Ayan. Then saksak natin. So eto yung 100 watts at eto naman yung 45 watts. Okay, so subukan natin. So bawas na to, 37% na lang, tapos dito naman ay 66%. So gamit natin yung 65 watts. Ayan. So dito sa 45 watts, ang kanyang maximum wattage ay nasa 43 watts. So hindi na tataas guys kasi 45 watts lang yung kanyang power delivery. Pero dito sa 100 watts ay umabot ng 62 watts. Okay. 62 to 63.
So subukan natin ilipat dito sa isa kung tataas. Kasi ang maximum range lang niya ay 43. Tingnan natin. 44 watts, bahagyan tumaas lamang. Pero the same na dyan. Kasi nga ang kanyang power delivery ay nasa 45 watts lang. So ay subukan naman natin siyang i-charge gamit ang 100 watts na Type C. So mas mabilis siyang i-charge kung 100 watts yung gagamitin natin na charger. So ngayon subukan muna natin dito sa 100 watts. Ayan. So mas cute lang kasi dito sa 100 watts talagang ayan, nag-active yung kanyang power delivery pataas ng pataas. 23 watts, 30 watts. Ayan, 39% yung ating battery estimated time kasi tumataas pa ng husto. Ayan, 72 watts. O pataas ng pataas. 90 to 94. Ayan, 94, 93. Okay, 94 watts. Ayan, 40%, ang bilis. Ngayon ay wala pang isang oras, puno na to. So, ganun kabilis kung 100 watts yung ating pang-charge sa kanya. Subukan naman natin sa 45 watts. Okay, so ayan guys. 100 watts yung ginamit nating pang-charge. So, steady lang siya sa 44. Kasi nga, 45 watts lang yung kanyang power delivery. Okay, 143 minutes na charge natin. So, mas mabilis pa rin compare sa mga ibang charger. So, yung ganitong charger, mabilis na rin guys sa power bank na to. Kasi ito yung ginagamit ko mula sa aking power bank na Thunder Black. Okay. So, dito sa isa ay talagang tigang na tigang. Aabot siya ng 94 watts. So, ayan guys. Mabilis. So, para sa mga naghahanap at gustong bumili ng ganitong power bank ni Thunder Black, ang presyo po ng 100 watts ay nasa 2,879 pesos. Tapos itong 45 watts naman ay 2,029 pesos. Available in Lazada at Shopee under Auto Project Philippines. Ayan, nasa description box po at sa top comment section.